I suppose ang isang hindi masasabi ni naman ay nakikinabang ako financially sa aking ginagawa. Ito po ay financial sacrifice para sa akin, pero I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam niyo po, baka hindi alam ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Pero dahil sa BICAM, na-move back ang adjournment, imbes na tuloy ang pagsisimula ng Kongreso muli sa January 19, na-move back din yung resumption sa January 26. Pero sinusweldohan pa kami kahit walang session ngayong January. May MOOE sa opisina pa kami. At alam nyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami? Ako po ay hindi na nanawagan para buksan naman ang issue. Tapos na ang issue ng Christmas bonus. Baka, ang susunod naman, issue ng travel allowance para sa mga conferences na inattend ng mga miyembro ng Kongreso ngayong January. Pero hindi ko yan bubuksan. Ako ay pumili, personally, nag-e-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Dahil, syempre, napapatunayan din na may mga natatamaan sa mga sinasabi ko. At I'm not addressing this to the media, I'm addressing it to others who might be listening online. Ako po ay nakarating dito dahil kinakalculate ko ang mga ginagawa ko. Alam ko na walang mahanap na tunay na butas sa akin. Wala akong itinatago at hindi ako kayang gawan ng credible na kaso. Kung meron man magawang anumang credible na kaso sa akin, hindi ako haharap ng ganito sa inyo ngayon. At kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya nasa inyo, kung gusto nyong tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Sir, can we just ask for details on the 70 million? Like how many companies, what companies are those, how many contracts? Is it? No, sir. I asked that same question a while ago eh. Sir, sorry. Balikan ko lang po yung sa Cabral files. Kasi may mga question po doon sa authenticity, di ba? Tsaka yung paano siya i-authenticate since wala na po si Yusek Cabral. And nasa kamay na po siya ng ombudsman. Yung mga files niya inyong computer, may tiwala po ba kayo? Or mayroon po kayong panawagan sa ombudsman para po
makapag-start na po kasi you're calling for the investigation of those files po. I hope they will tell the truth, because if people lie, then they are opening themselves for others to call them out for lying. But I would also like to raise the obvious question. I guess kasi I make myself available to the media, marami kayong mga itinatanong sa akin. Pero kapag ang mga may hawak ng mga nasabing files ay humaharap sa inyo at ang sinasagot nila ay hintayan natin ang pag-authenticate or ang forensic examination, sa aking palagay, dapat nyong i-follow up question. Bakit hindi kayo maglabas ng unofficial copy or pre-authentication copy? Salamat. At ang DPWH represented by Undersecretary Bernabe ay nagkumpirma na yung budget per district summary na ipinost ko sa Facebook ay galing sa kanila at tunay. Kasi pati yun, kinwestiyon ng iba na bakit may mga congressman na patay. Bakit ganito ang pangalan nito? Kasi yun nga ay galing sa DPWH eh. At para sa lahat ng mga nag-post ng kung ano man sa Facebook na inimbento ko ang budget per district summary na yon, pakitignan ng sagot ng DPWH nung Lunes, yung ipinost ko ay tunay. At salamat na dahil pinost ko, nakita nila, kinumpirma nila. Kaya yung pinapost ko naman ngayon, sana sa susunod po ninyong pagharap sa mga opisyal na may kinalaman sa mga files na ito, tanungin nyo nila kung yung mga pinost ni Leandro sa kanyang Facebook page since then din ay tunay. But in direct answer to your question, I think mahirap na pagtakpan ang tunay na mga files dahil may kopya ako at sinasabi ng iba, bakit ako nakikialam sa mga files na ito? Dahil una, nasa kanila yung mga files noon pa. At hindi nila man lang tinurn over to be preserved hanggang namatay si Yusek Cabral at sinabi ko na may files. Tingin nyo ba, kung hindi ako nagsalita, pinag-uusapan ang mga files na ito? At bring to the public, sana, ang mga laman na ito. Sir, sorry, I have to ask this po. No? Nabanggit niyo na po na merong mga detractors or bashers na nagsasabing inimbento nyo or baka ginalaw nyo yung mga pinost po ninyo ng mga listahan. May mensahe po ba kayo dun sa mga bashers po na nagpapakalat po na you're involved in plagiarism during your college days in an Ivy League school? Opo. Maraming salamat na lang sa lahat ng mga gumagawa ng mga content tungkol sa akin sa social media. Dahil muli, ito po ay dahilan na tuloy-tuloy ako may airtime na magsiwalat tungkol sa korupsyon sa DPWH. Pero I deny whatever you just said. And ang punto ko tungkol sa files nga ay ang DPWH mismo ang nag-verify na ng pinost ko sa Facebook. So sir, given nga po napatapos na yung ICI supposedly, nandun pa rin po ba yung tiwala ninyo na ipaubaya na lahat ng ito sa ombudsman? Kakayanin ba ng ombudsman na imbestigahan lahat po nitong mga files na nilabas nyo, yung mga ghost projects? Tuloy-tuloy po ako magbibigay ng aking mga simultaneous na pahayag tungkol sa mga bagay na ito. Lalong-lalo na po pag binibigyan ako ng airtime dahil sa mga pahayag ng iba. Sir, last na lang po on my part. Nakausap niyo po ba ulit ang House leadership para po, kanina po sinasabi rin niyo you're calling for the investigation po. Meron na po ba kayong follow-up na pakikipag-usap sa House leadership para po mapukpok po itong investigasyon nga po na inyo pong hinihiling? Well, first, I'm thankful that we can use the House Media Center again because I was thinking we'll actually do this by Zoom. So maraming salamat po sa House of Representatives. Hindi po ako nakapag-usap sa House leadership tungkol dito. But alam kong nakakarating sa kanila ang mga sinasabi ko at kung papaano naman
nag-a-adjust ang direksyon ng investigasyon, the more na may mga nagsasalita sa publiko tungkol dito. Kasi mabuti nga na nagsalita hindi lang ang Senate Blue Ribbon Committee, pati ang Public Accounts Committee na dapat ipasupina ang mga files na ito. Alam nyo, ang gusto ko lang talaga ay mangyari ito. Hindi na ako ang magsiwalat nito. Basta nangyayari ito, tahimik ako. At nung nagsalita ang iba na isupina yan, hindi naman ako nag-ingay na, buti nga na, sinabi nila isupina, hayaan natin sila, let them get the credit for it. Dahil ang gusto natin, lumabas ang katotohanan and let them take the lead. Sir, may I get your thoughts on the impeachment complaint filed against the President? No comment. Kung ask ko lang, sorry, I have to raise this. Kasi yung sinasabi niyo may mga detractors kayo. Kasi I saw some blog posts coming mostly from pro-administration blogs. Sinasabi kayo daw po parang you're too brash yung mga issues sa power, and then meron pa nga nagsasabi na are you planning to run daw for president in the future? What's your comment doon sa mga sinasabi na you're aiming for a higher post or mayabang lang kayo? Kasi yung mga pro-administration blogs sinasabi nila na Okay. you're doing your comments lang po ko. Anong gusto ninyo? Ang congressman na tahimik? Dahil alam naman ng House media, sa karaniwang araw sa Kongreso, baka wala pang 30% ng Kongreso ay in attendance sa session. At ang payo nga sa akin ay manahimik na lang. At I suppose ang isang hindi masasabi ni naman ay nakikinabang ako financially sa aking ginagawa. Ito po ay financial sacrifice para sa akin. Pero I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Alam niyo po, baka hindi alam ng publiko, January 26 ang resumption ng Congress. December 29 ba ang adjournment? That's 1 month break. Actually, dapat December 17 yung adjournment, di ba? Pero dahil sa BICAM, na-move back ang adjournment, imbes na tuloy ang pagsisimula ng Kongreso muli sa January 19, na-move back din yung resumption sa January 26. Pero sinusweldohan pa kami kahit walang session ngayong January. May MOOE sa opisina pa kami. At alam nyo ba, maraming mga congressman ngayon ay abroad para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na lang ako at kumuha ako ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista, lalong-lalo po sa nakaraang buwan na walang pasok pero may sweldo at MOOE pa kami? Ako po ay hindi na nananawagan para buksan naman ang issue. Tapos na ang issue ng Christmas bonus. Baka, ang susunod naman, issue ng travel allowance para sa mga conferences na inattend ng mga miyembro ng Kongreso ngayong January. Pero hindi ko yan bubuksan pa. Kung pahabol lang po ako, since no comment kayo dun sa impeachment ni PBBM, baka meron kayong reaction dun sa sinabi ni VP Sara na ginagawa daw pong fundraising ng mga members ng House, yung pagpirma sa impeachment. Do you agree? No comment po sa topic na lang na yan dahil kahit na hindi tungkol sa personal or private
matters ko, pero sa ibang mga issues, gusto ko sana focus tayo dito sa topic ko na DPWH files. At kung maaari po, I'll just take any more questions about this DPWH files topic. Pero kung bahagi po kayo ng House of Representatives at kabilang din kayo sa mga posibleng magbumoto dito sa impeachment against VP Sara and even President Marcos. At saka transparency po yung inyong advocacy, anti-corruption. Ito po ay malinaw na lagi namang sinasabi way back from the first impeachment against VP Sara na may bayarang nangyayari. Lalo na sa mga sumuporta at pumili. Ayokong mag-impute ng motibo bakit ang iba ay nabibigyan ng budget o allocable o allowance o bonus. Ang maganda ay ilabas na lang ang datos. Magkano ang nakukuha ng bawat isa, tapos makikita natin kung ano yung political alignment nila para doon natin makikita yung pattern. But I wouldn't want to allege a motive. Rather, I would just propose to release the data. But again, if you will allow, I will, because we've also run quite long already, I will just take if there are any more questions on the DPWH files. Meron po ba? Hindi po, proponents. Yung mga contractors who were awarded the projects kasi were only known after the bidding. Di ba po? Ang file ng budget, wala pang bidding. Pero yung, may mga contractor nga na proponent. Yun ang sinabi ko. Pero you said the names of congressmen or the district does not necessarily mean na sila yung proposal. Hindi, sinabi ko yun tungkol sa list of projects in total ng bawat distrito. Kasi 721B ang NEP. Ang allocable is 401B. Ang allocable ay pwedeng tawagang mga proyekto na ang district congressman ang proponent. However, may mga iba naman din na hindi nakikialam. Yun lang po ang ibinigay ng DPWH. Pero ang allocable is where the district congressman can amend the budget. So what is clear is walang name ng contractors. Meron. Na mga proponent. Hindi, contractors. Opo, meron mga contractor na proponent. Owners, individuals. Opo. So walang name ng kumpanya for doon sa Cabral Files. Walang name ng kumpanya sa Cabral Files. Opo, yung sinasabi ko nga ay may mga names of individuals who are contractors, politicians who are contractors, and mga groupings of projects na may pattern na napupunta sa mga kumpanya ng isang grupo ang mga groupings na ito. At sang-ayon ako sa lahat ng mga nagpahayag na hindi dapat ako ang nagpapahayag tungkol dito. Dapat ang DPWH para sila ang pwedeng magpaliwanag anong ibig sabihin ng lahat ng mga tags and codes na ito. Sir, so yung ranking ng companies na pinakita nyo kanina, sariling research nyo na yun. Opo. Basically, nakalagay yung projects doon sa Cabral Files and then you counter-checked it with, say, DPWH website para malaman kung sino yung contractors. Tama po ba? Opo. Because the contractors are awarded the contracts in 2025 after the budget was approved in 2024. Okay. Kung last na lang po, dito po sa mga ginagawa po ninyo, kayo ba'y patuloy na nakakaranas ng panggigipit or pag-atake? Opo, kasi sinasabi talaga sa akin kung tumahimik ako, wala nang aatake sa akin. But ang huling gusto ko lang pong bibigyan diin ay itong bagong file na inilabas ko po. Can you open the last file? Ang file na ito ay hindi ibinigay sa akin nung ibinigay sa akin yung Cabral Files nung una. Ito po ay binigay lang sa akin ng isang concerned source sa DPWH dahil sa mga isinisiwalat ko tungkol sa mga proyekto ni Congressman Garjola. At uulitin ko lang po ang laman nitong file. List of Edwin Garjola's DPWH projects as of 28 August 2025.
UA, NEP, BICAM, at iba pa. At pag i-research ang mga proyektong ito, sila po ay na-award sa mga iba't ibang mga contractor nga, kaya tunay na mga proyekto, at marami po dito ay na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Congressman Garjola, which, if you just take the evidence at face value, should be material for a case na may kasabwatan ang proponent at contractor. Kaya ang simple ko pong tanong, kung ito pong dokumento ay as of August 28, 2025, bakit hindi pa ginamit para sa kaso tungkol dito? Bakit inuna pa ang kaso sa iba? At pangalawa, ibig sabihin po, ang DPWH ay may record ng mga proponents ng mga proyekto sa UA, NEP, at BICAM. Kung maaari po, pwedeng ilabas sana ng DPWH ang lahat ng iba pang mga listahan tulad nito at malaman sana ng taong bayan sino ang mga proponents ng mga proyekto sa NEP at UA. Dahil ang sinasagot ng DPWH, ang mga BICAM insertions, hindi nila alam dahil Kongreso yun. At ang Kongreso naman hindi nagbibigay ng impormasyon. Pero pati ang BICAM insertion dito, ang DPWH ay may kopya. Pero lalo na ang NEP dahil sila ang gumawa, ang DPWH ay may listahan ng proponents. Pati na rin po ang UA. At pangwakas po, ang punto ko kanina sa pagsisiwalat ng mga list of projects under the non-district congressman allocable lists sa file ni Yusek Cabral, and the contractors who won there are may mga anomalya sa mga proyektong ito. Ibig sabihin, may mga kumita siguro kung pwedeng tignan lang ng mas mabuti, not reaching any conclusions, at hindi po district congressman, hindi po kongreso ang may gawa nito. Ang DPWH ang pumili ng mga proyekto. At ibig sabihin ba, ang DPWH ay kasabwat sa alokasyon ng daan-daang bilyong piso? O pwede bang ituro ng DPWH sino ang nagsabi sa kanila na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga proyekto sa NEP, sa labas ng mga district congressman allocable, at UA, na ang executive branch po ang may hawak. Kung nais nating imbestigahan ang tunay na malawakang korupsyon, hindi po ang mga substandard projects sa district engineering offices ang dapat imbestigahan. Sino ang nag-utos na pondohan ang daan-daang bilyong pisong mga NEP outside allocable and UA projects? Yan po, sa tingin ko, ang mas worthwhile na tignan. Kung related lang, Hindi pa pwedeng kasuhan nyo na lang si Garjola kasi parang hindi gumagalaw yung kaso niya. Well, may nagsabi na gumagalaw naman at nireport naman na may asset freeze, di ba? Kaya ayoko naman sabihin na hindi gumagalaw, at kung lumabas man na may aksyon sa madaling panahon, sasaludo po ako sa mga nag-iimbestiga. kung mabilis na question lang tungkol dun sa document. Kasi sinabi nyo kanina na hindi siya authenticated, but you said it came from an insider sa DPWH. Can you just describe the quality of your source? Is it a top official? Is it an undersecretary? Kasi parang sa amin din sa media, it will be difficult for us to Opo. carry such a, Kaya that document. I'm just posting it on Facebook after this. Take it for what it is. Ang pagbibigay nito sa akin ay galing sa isang mababang staff na hindi ko na-meet. Nakuha lang yung number ko at pinadala sa akin. At ako po ay nagpapasalamat na may mga tao sa gobyerno na hindi din kayang itiis ang korupsyon at ang di umano'y mga cover-ups, at maraming ibang mga nagpapadala sa akin ng mga files, at ang files na ito ay hindi lang, of course, relevant kay Kong Garjola. It's relevant to the whole question of what data DPWH has. And
I hope, actually, that DPWH can answer whether it is true that they have records on the proponents of UA, NEP, and BICAM projects, and hopefully this can be used for the other investigations. Sir, clarify. No, as in, basta, may mga nagbibigay kasi sa akin. Yung email address ko nga po nasa Facebook page ko eh. So, I'm just posting it, take it for whatever it is. Pero, sorry, verify ko ang mga projects na ito at ito po ay tunay na mga proyekto na napunta sa kanya. At meron din akong ibang mga files na bangga dito at ito po ay sa tingin ko credible. Pero take it for what it is. Sir, sorry. So, ibig sabihin, sir, number one, yung source po ninyo, hindi nyo po siya regular na source. Like, may iba-ibang mga taong naglalapit lang sa akin ng mga informasyon. Okay, sir. Second thing, sir, ibig sabihin yung mga nakalista na dyan, kasi sabi niyo yung verified, sir, kasi meron kayong... Tunay na proyekto. O yung iba dito, nasa NEP file ni Yusek Cabral, yung iba dito, nasa UA list. So, consistent siya. Gaano kalaking percentage, sir, yung nag-reflect, yung parang kumbaga yung na-counter-check nyo? Mga ilang percent po dun sa listahan? We check this against our other files and the DPWH Transparency Portal. And if I'm not mistaken, almost all of them are real projects. Nag-post po kami tungkol sa mga projects ni Congressman Garjola last week at ito po ay consistent sa laman ng post na yun. Kung baka gusto mo na rin sagutin, totoo po ba na mas lumaki yung budget para sa distrito mo kung ikukumpara yung NEP dun sa 2026 GAA? At magkano po yung project doon? Opo, dahil sa 2026 NEP, maraming mga naglalagay ng outside allocable on top of the allocable ng mga congressman. Tapos, nung isiniwalat ko ang mga issue sa corruption sa DPWH, actually bumaba ang NEP ko dahil wala nang gustong magparking sa aking distrito. Kaya tumaas naman sa GAA dahil ibinaba dahil sa pag-alis ng mga outside allocable sa aking NEP. Kaya actually, galit na galit ako sa outside allocable na ito dahil ang lumalabas, kung ikaw ay hindi sang-ayon sa lutuan ng bidding, hindi ipaparking ng mga kontraktor ang mga proyekto sa inyong distrito. Kaya ako po ay nagpapasalamat na kinorekta ang pagbaba ng budget ng aking distrito. Pero, by the way, as a matter of fact, ang budget ng aking distrito sa taong 2026 ay mas mababa kaysa sa budget sa aking distrito sa taong 2025 nung panahon ng dating congressman dahil sa taong 2025, maraming ang mga nagparking ng mga proyekto sa aking distrito. Yung budget ng aking distrito sa taong 2026 ay, I think, almost 6 at sa 2025, around 5. No, noon. Tapos ngayon, mga 5. At ito po ay vast majority nasa multipurpose buildings para sa schools. At yung road projects ay ibinaba ko ang presyo para pondohan ang schools. Dahil ipinost ko po itong lahat sa Facebook. Kung gusto nyo din pong tignan ang aking Facebook page para sa aking quotable na mga pahayag tungkol dito. Ang dinagdagan ko ang budget para sa schools. Wala akong dinagdagan kahit anong project na hindi multipurpose building o patubig o school na inirequest ng lokal na pamahalaan o barangay dahil ang aking distrito ay nasa top 10% in terms of population sa buong bansa at kaya paulit-ulit ako tungkol sa budget allocation issues dito dahil luging-lugi ang mga malalaking distrito at ang Calabarzon.